Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Tino. Taong 1997, Iloilo. Hoy bata ka, ano bang ginagawa mo sa kwadra ni Don Diego? Ang bilin ko sa'yo, huwag mong papakialaman ang mga alaga niyang kabayo, lalo na yung payat at sakitin. Ikaw patuloy ang nasisi kung bakit nagkasakit ang mga alaga nila. Alam ko na yung katwiran mo. Naawa ka na naman. Ay naku, bata talaga to. Hindi naman kami nagkulang ng pangaral sa'yo, di ba? Simula bukas, hindi ka nasasama sa pagpapakain ng mga kabayo. Dito ka na lang. Kami na lang ng nanay mo ang aalis. Alam mo naman yung anak mo sobrang maawain. Siya lang din ang gumagawa ng sarili niyang ikakapahamak. Sa Tino anak, mga hayop lang yan. Huwag mo masyadong alalahanin. Nga pala, kaya hindi ka na din sasama. Darating ang barumbadong anak ni Don Diego. Baka mapagtripan ka na naman Mahirap na. Isa pa yan. Ang ipinagtataka ko, bakit mainit ang dugo sa'yo ni Basti? Anak, makinig ka ha? Para din naman sa'yo mga pangaral ng nanay mo. Nilalayo ka lang namin sa gulo at sa posibleng magawa nila sa'yo. Pakiusap anak, ingatan mo ang sarili mo. Huwag mo nang lapitan yung kabayong patpatin. Pinapakain naman yun eh. Kung naawa ka, unahin mo muna ang sarili mo anak. Nakikinig naman po ko sa inyo. Kaso, awa ako sa kabayo Hindi kain yun. Patay yun. Saka bakit galit sila? Wala naman akong gawa masama Lalo pa yung Baste. Ayoko sa kanya. Sige po, iwan na lang ako sa bahay bukas. Pero kukuha ko kahoy na Huwag kayo alala. Hindi naman ako gawa masama Kuha lang kahoy. Saka hindi ako aabot sa asyenda ni Don Diego. Mangangahoy ka. Abanak, baka iniisip mong pumasok sa gubat na malapit sa asyenda ha? Huwag doon. Maraming halimaw doon, baka mapaano ka. Pwede kang mangahoy, pero huwag kang aabot malapit sa nakakatakot na gubat. Maliwanag ba? Makakuha ka lang ng ilang panggatong ayos na yun. Kami na ang bahala ng nanay mo kung sakaling kulangin. Sumang-ayon naman si Tino. Ngunit ang nasa isip niya, hindi niya maipapangako dahil ilang beses niya na itong napuntahan ng palihim. Kung ano man ang sinasabi ng mga magulang, taliwas ito sa binata. May mga araw na wala ang nanay at tatay, pinapasok niya ang masukal na gubat kung saan ayon sa kanya para itong paraiso. Dagdag pa ni Tino, nakakakita siya ng iba't ibang uri ng hayop na sa tanang buhay niya sa mismong gubat lang na silayan. Kaya natutuwa siya kapag wala ang magulang. Malaya siyang maglibot sa malaparaisong gubat. Hindi alintana ng binata kung anumang panganib na nakaumang. Bagkus ayon sa kanya, merong humihila sa kanya papasok sa lugar. Kinabukasan, maagang umalis sa mga magulang para tapusin ang mga obligasyon sa asyenda. Si Tatay Rocco ang naatasan na mag-alaga ng mga kabayo at ang ina naman ang katulong sa tahanan ng mag-amo. Ni hindi sila nagpaalam kay Tino, ngunit sinigurado na lang na may pagkain ang bata sa maghapong wala sila. Maaga din namang naganda si Tino at nang makita na nakaalis na ang mga magulang, hindi na ito nag-agahan bagkus nagdala ng sako, itak at nagsalin ng malinis na tubig sa maliit na galon. Sa isip ni Tino, mangunguha siya ng prutas sa lugar na pupuntahan kaya doon na lamang kakain. Ilang sandali pa, nang marating ang bukana ng lugar, namataan niya ang mga paru-parong may iba't ibang kulay. Pakiramdam ng binata, niyaya siya ng mga ito na sumunod. Hindi naman nagdalawang isip si Tino na gawin ito. Tuwang-tuwa pa sa paghabol sa mga paru-paro. Halika, dalian mo.
Habulin mo ko. Teka, saan ikaw punta? Parang alayo ah. Ang ganda. Sino ka? Sino kang nagsasalita? Magpakita ka? San tayo punta? Wika ni Tino habang sinusundan ng boses. Namataan niya ang mga pamilyar na hayop na palaging nakikita sa tuwing papasukin ang lugar. Hindi maipaliwanag ni Tino ang nararamdaman kapag naabot ang pinakagitna ng gubat. Tila nagiging hibang si Tino. Sumasayaw pa na tila sumasabay sa kakaibang enerhiya na pumapaloob sa kanya na nagmumula sa pusod ng gubat. Sa lugar na ito, hindi niya ramdam ang anumang kapansanang taglay. Maging ang pananalita niya ay naging normal. Biglang napahinto ang binata sa ginagawa ng makarinig ng mga yabag, hindi kalayuan sa kinaroroonan. Nagtago ito sa puno na malapit sa kinakatayuan habang sinisipat kung saan nagmumula ang mga yabag. Ilang sandali pa nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang mga grupo ng kabayong itim. Sa hindi inaasahang pagkakataon, huminto ang mga nilalang sa mismong puno kung saan siya nagtatago. Unti-unti namang inangat ni Tino ang ulo at hindi kumukurap sa pagtitig sa kabayo. Habang nasa ganong sitwasyon, biglang sumagi sa utak niya ang kabayong may sakit na nasa kwadra ng hasyenda. Sa tingin ni Tino, mga kauri ito ng hayop na nasa harapan. Ilang sandali pa nagsalita ang isang kabayo. "Huwag kang matakot, iho. Ako'y lubos na nagagalak dahil pinaunlakan mo ang aming paanyaya. Matagal na kitang sinusubaybayan. Batid kong alam mo kung bakit sa loob ng mahabang panahon, ngayon lang kami nagpakita sa iyong harapan. Kung maaari sana, sumunod ka sa amin." Saan naman po tayo pupunta? At saka kabayo po kayo pero nagsasalita. Kanina paru-paro, ngayon naman kabayo. Baka nasisiraan na ako ng tuluyan Kung ano man po ang binabalak nyo, pakiusap. Gusto ko pang makasama ng matagal ang pamilya ko. Sumunod ka at malalaman mo kung ano ang nais namin. Pero huwag kang mag-alala. Wala kaming balak na masama sa'yo. Kailangan namin ng kagaya mong may puso para maibalik si Liksi, ang kabayong tinanggalan ng kapangyarihan dahil ginamit sa pangsariling interes ng mga taong gahaman. Ano naman pong maitutulong ko? Si Liksi? Yung sakiting kabayo sa loob ng kwadra ni Don Diego? Kaya pala kakaiba siya sa lahat Biglang isinakay ng isa pang kabayo si Tino sa likuran. Sa sobrang gulat, napasigaw na lamang si Tino habang nakahawak sa tenga ng kabayong sinasakyan. Hindi na siya makahinga sa sobrang bilis ng pagtakbo. Kasunod nila ang iba pang mga kabayong kasing tulin din ng sinasakyan. Nalilito man si Tino sa mga nangyayari, pero sa loob niya meron itong kakaibang koneksyon sa kanya. Ilang sandali pa nakarating na sila sa isang lugar. Sa gitna nito ay may burol kung saan nakatayo ang malapalasyong karian ng mga engkantong kabayo. Sinalubong naman sila ng mga naglalakihang tikbalang. Habang nakasakay sa likod ng kabayo, nagyukuan naman ang mga nadadaanan ng mga kakaibang nilalang. Bilang respeto, hindi lang sa panauhin, kung hindi sa pinuno ng karian. Sobrang namangha ang binata nang masaksihan ang kagandahan ng lugar. Mapapansin sa mga ito na nirerespeto nila ang isa't isa. Nahinto sila sa malaking bulwagan. Doon sumalubong ang isang matanda. Sa paglalarawan ng binata,
Kawig din ito ng kabayong kasama niya, ngunit may mahabang puting balbas na bumabalot sa halos buong katawan niya. Nakangiti itong yumuko sa harapan nila. Pinapasok sila ng matanda at ilang sandali pa nang makita ang mga kabayong nakasunod sa kanila. Sa mismong lugar nagpalit ito ng anyo na kawangis din ng matanda. Halos mabuwal sa kinakatayuan si Tino dahil sa pagkabigla. Hindi niya inaasahan ang masasaksihan. Siguradong naguguluhan ka sa mga nakikita mo. Pero huwag kang matakot. Ipinapakita namin sa'yo kung ano man ang meron sa mundo namin, hindi kami masama. Pero sadyang may mga tao lang na maitim ang budhi. Alam namin kung bakit sapilit ang kinuha si Lexi. Pero ang hindi nila naiintindihan, ang mga kagaya namin walang kapangyarihan sa mundo ng tao. Nawawala ng saysayang lahat ng meron kami sa tuwing lalagpas kami sa hangganan. Ang kinakatakot ko, baka tuluyang bumigay ang katawan ni Lexi. Hindi na siya makakabalik pa. Nagpakilala ito sa pangalang Tandang Kalagwag. Inakay niya ang binata, paupo sa mahabang hapagkainan, kasama ang mga kabayong naging kawangis ng matanda. Sabihin niyo po sa akin, paano ko po may babalik si Lexi? Ang huli kong kita sa kanya, mahina na po siya eh. At saka hindi na po yun nakakatayo eh. Meron kaming ipapadala sa'yo. Hindi ito madali. Pero ito lang ang naisip naming paraan para makuha si Lexi. Napapalibutan ng mga pangontra ang buong hasyenda. Tinangka naming pasukin, pero hindi kami nagtagumpay. Muling wika ng babaeng kabayo. Kaya kailangan namin ng tulong mo, Tino. Kailangan maibalik si Lexi kung saan siya nararapat. May kabayaran ang ginawa nila. Pero hanggat malakas ang ginawang harang, kahit ikaw may hirapang pumasok. Kaya ang una mong gagawin, tanggalin mo ang harang na ginawa ng isang dalubhasa. Dahil sa kasakiman, kaya hindi namin mapasok ang lugar. Naging limitado ang kilos namin, maging ang sarili naming nasasakupan. Wika ni Tandang Kalagwag. Hindi ko man po alam ang gagawin pero tutulong po ako. Ang iniisip ko lang po, mahina ang loob ko lalo na kung maibalik ako sa... Naudlot si Tino sa pagsasalita. Eto, tanggapin mo ang kaperasong buntot ni Lexi. Magbibigay sa'yo ng kakaibang lakas at liksi na katulad sa kanya. Ipagkakaloob ko sa'yo yan, Tino. Naniniwala ako na magagamit mo ito sa tama. Huwag kang mag-alala. Maging ang pamilya mo ay protektado. Maniwala ka lang, gaya ng pagtitiwala na ibinigay namin sa'yo. Biglang napabalikwas ang binata sa kinauupuan nang marinig ang boses ng ama't ina. Tinatawag siya ng mga ito at sa isang kisap mata lang. Natagpuan siya ng mga magulang na tila nagtatago sa malaking puno. Grabing sermon at pagalit ang natamo ng binata mula sa ama. Dahil ayon dito, halos buong gabi na silang naghahanap sa binata. Mugto na ang mga mata ng ina sa pag-aalala. Naroon lang pala ito nagtatago sa malaking puno. Bitbit niya pa rin ang itak, pati na din ang sako na lalagyan sana ng kahoy. Pero ang laman ng sako, isang perasong buntot ng kabayo. Papatayin mo ba ang nanay mo sa pag-aalala? Ano bang ginagawa mo dun sa puno? At saka, saan mo kinuha yung buntot? Umamin kang ang bata ka, nababaliw ka na ba? Ang bilin ko sa'yo, huwag kang pupunta sa gubat na yon. Mabuti na lang nasa bungad ka. Naku Tino, kung nagkataon, baka mabaliw tong nanay mo.
Pasensya na po, Nay, Tay, kung nag-alala po kayo. Maayos naman po ako eh. Nay, wag ka na pong umiyak, boy po ko. Teka, maayos ka nang nakakapagsalita? Anak Tino, Rocco, narinig mo, hindi siya utal? Kaya mo nang magsalita ng diretsyo? Oo nga po no. Mukhang nawala na po yung harang sa dila ko. At saka parang may kakaiba din po sa akin ngayong araw. Kung ano man po ito, nagpapasalamat po ako sa mga... Natigil si Tino sa pagsasalita. Sa mga ano anak? Aba oo nga amore. Diyos ko maraming salamat. Kahit yung tayo mo umayos na din ha. Salamat sa Diyos. Dininig yung panalangin namin. Magaling ka na. Basta halina po kayo, umuwi na po tayo. Nay, parang naninibago po ako pero masaya. Matutulungan ko na po kayo ng maayos ni tatay sa pagtatrabaho. At saka hindi na din ako malalait ng anak ni Don Diego. Sobra ang pasasalamat ni Tino sa mga nangyari. Sa isip niya iba pala ang pakiramdam ng maayos at walang kapansanan. Dahil doon, nais niyang maibalik ang kabutihan na ginawa sa kanya ng mga engkanto. Matapos nilang kumain, sumama si Tino sa mga magulang para gampanan ng trabaho. Itinali niya sa bewang ang bahagi ng buntot ng kabayo. Nagsuot din ito ng mahabang damit para hindi mahalata o makita ang gamit. Nais niyang libutin ang buong asyenda at hanapin ang inilagay na harang ng ermitanyo. Ilang sandali pa kasama ang ama, naabutan nilang sapilitan na pinapatayo ang kabayong siliksi. Akmang lalapitan sana ito ni Tino, ngunit hinarang siya ng ama. Binulungan ng binata na wag nang makialam kung ano man ang nakikita. Ayon sa ama, baka makita muli siya ng Don at mapag-initan. Akmang tatalikod na sana sa lugar, ngunit biglang umatungal ang hayop. Napatitig sa kanya si Liksi at nang magtama ang kanilang tingin, tila may kakaibang naramdaman ng binata. May enerhiyang humila sa kanya papalapit sa kabayo at hindi na napigilan pa ng ama. Nahinto ang lahat ng humihila sa hayop, habang si Tino naman papalapit ang muka sa muka ng kabayo. Malakas na hangin ang umihip. Ilang sandali lang, bumalik sa normal ang lahat ngunit wala na ang kabayo. Malaki ang pagbabago kay Tino. Naging makisig ang katawan. Tila nag-isa sila ng katauhan ni Liksi. Laking pagtataka naman ng mga humila sa hayop dahil balat na lang ang natira dito. Ano nangyari? Nasaan na yung kabayo? Anong sasabihin natin kay Don Diego? Mga kasama, ikarga nyo na lang ang balat, ipapakita natin sa kanya. Kayong dalawa, ano pang tinitingin-tingin nyo? Rocco, sino ba yung kasama mo? Imbis na nakatunga nga kayong dalawa, tumulong kayo. Maraming trabahong gagawin. Pasensya na po kayo. Atay, halina po kayo. Kailangan na nating umalis sa lugar. Pasensya na kung nakaabala kami ng tatay ko Pero matanong ko lang, pwede bang kami na lang ng tatay ko yung magdala sa hawak nyo? Marami pang gawain, di ba? Mukhang walang kwentang balat naman yan. Ibigay na lang natin sa kanila, mahirap na. Baka mamaya tayo pa'y mapagalitan eh. O siya, sige na. Kayo na ang magdala pero huwag yung sasabihin nyo nangyari Malilintikan kayo mag-ama. Teka, mag-ama ba kayo? Di ba Rocco, sintu-sintu yung anak mo? Magsasalita pa sana ito. Ngunit tinitigan ni Tino sa mata ang lalaki. Bigla na lang nagsarado ang bibig at hindi na maibuka. Nagulantang ang isa pang kasama. Sa sobrang takot nagtakbuhan ang mga ito na tila nasisiraan ng ulo. Sumisigaw pa ang isa. Humingi ng tulong dahil may halimaw. Natatawa si Tino sa nangyari na labis namang ipinagtaka ng ama. Hindi inaasahan ni Tatay Rocco ang kakaibang pangyayari sa anak. Matapos nun,
Niligpit nila ang kalat sa kwadra na gawa ng tauhan ni Don Diego. Inayos na din ni Tino ang natirang balat ng kabayo. Sa isip ng binata, ibabalik niya ito kung saan nararapat. Hapon na nang maisipan ng mag-amang pumunta sa bahay ng Don. Ayon pa sa ama, siguradong pag-iinitan sila ng mga tauhan nito dahil sa mga nangyari. Kaya para maayos ang gulo, naiisip ni Tatay Rocco na magpaliwanag. Tay, wala naman po tayong ginawang masama. Kung ano man ang nangyari sa kanila, kasalanan po nila yun. Huwag po kayo matakot, kasama niyo po ako. Darating ang araw, matatapos din ang paghihirap niyo sa asyenda. May gantimpala po ang nakalaan sa mga taong mabuti. May kaukulang parusa naman po sa mga lapastangan. Tumigil ka nga, Tino. Nagugulat ako sa'yo eh. Parang ibang tao ka na. Mula sa pagsasalita, maging sa tindig eh. At saka hindi ako takot sa mangyayari sa buhay ko. Ang inaalala ko, kayo ng nanay mo. Ayoko masaktan kayo ng kahit sino, anak. Hindi ko hahayaan yon. Pero Tino, alam mong hindi ako pala away. At lalong sa edad kong to, saan ba aabot ang lakas ko kung sakali? Kaya nga po nandito ako eh. Hindi ko po kayo papabayaan ni nanay. Saka maniwala ka, tay. May magandang mangyayari sa oras na maibalik natin sa tama ang lahat. Sige na po, malapit na po magdilim oh. Susunduin pa natin si nanay. Kahit nagtataka sa anak, ipinagpapasalamat ito ng ama dahil ramdam niya na hindi na ito basta masasaktan ng ibang tao. Kaya binaliwala na ni Tatay Rocco ang mga pagbabago sa anak. Bagkus tahimik na nagdasal. Kung ano man ang nangyari kay Tino, magdulot ito ng kaayusan hindi lang sa kanila, kundi maging sa mga taong nakapalibot. Lumipas ang ilang minuto na abot nila ang tahanan ni Don Diego. Sa bungad pa lang nang makita sila ng dambuhalang aso, umalulong ito ng walang tigil na animoy nakakita ng kung anong nilalang. Nanlaki ang mga mata ni Tatay Rocco. Hindi niya ito inaasahan. Papasagod sa kanila ang mga asong galit na galit. Nakahinga ng maluwag si Tatay Rocco dahil nakatali pala ang mga ito. Kaya kahit anong gawin sa mga aso, hindi ito makalapit sa kanila. Ay parang nakakita ng aswang ang mga to ah. Kayong dalawa lang pala. Akala ko naman kung sinong dumating. Kung makaangil tong mga aso na to parang ewan. Ano ba yung dala nyo? Balat ng kabayo? Nakatali naman po yan, tay. Kahit anong atungal yung gawin nila, hindi tayo maaabot. Saka, huwag ka masyado mag-alala. Kasama niyo po ako. Sabay tingin sa mga asong nagwawala. Sa isang iglap, biglang umamo ang itsura nila. Ang unang bungad nila ay parang buwerte. Naging maamo na parang tuta. Napangiti naman ng bagya ang binata sa nangyari. Namamanghaman si Tatay Rocco sa kung ano ang nagawa ng anak. Hindi niya ito masyadong napagtuunan ng pansin. Sinentro ang atensyon sa mga taong nakapalibot sa kanila. Ramdam niya ang kakaibang presensya na pumapalob sa anak at nakakasigurado siyang hindi normal ang galaw nito. Ilang sandali pa ang lumipas. Lumabas si Nanay Amore kasama si Malu. Laking pagtataka ng bantay kung paanong tumahimik ang mga mababangis na aso. Abay, magkasama pa talaga kayong dalawa. Pero teka, ano ba yung dala niya? Nako Malo, baka magalit na naman yung mga aso dahil sa bitbit ng dalawa. May sadya ba kayo ha, Rocco? Alam kong hindi lang ako ang pakay nyo kung kaya't napasugod kayong dalawa. Oo nga, pero nagtataka ako eh. Kilala ng mga aso natin si Rocco. Baka yung binata na kasama, hindi kilala kaya umaangil yung mga aso. Hindi mo ba ako kilala, Malu? Lagi ako nandito ah. Nga pala, Nay,
Ang pakay namin si Don Diego. Teka, nagbibiro ka ba? Ang Tinong kakilala ko, sinto-sinto. Pautal-utal kung magsalita. Hindi yung nakakalakad ng tuwid. Hindi kagaya mo. Normal maging pagtayo mo eh. Anak ko yan, Malo, magaling na siya. Hindi ko nga alam kung paano siya napagaling, pero sa awa ng Diyos, naging maayos ang lahat para sa kanya. Kahit sa amin, naging maayos din ang lahat. O siya, sige na. Padilim na. Kailangan na naming umuwi. Tino, bukas yun nakausapin si Don Diego, hindi makakabangon yon. Kaninang umaga pa hindi lumalabas ng kwarto eh. O paano, Malo? Mauna na muna kami. Akmang tatalikod na sana sila nang marinig ang pamilyar na boses. Si Baste. Tinawag niya ang mga ito at tinanong ang daladala. Ayon sa kanya, hindi maaaring ilabas ang isang pagmamay-ari ng hasyenda. Ang balat ng kabayo na hawak nila ay hindi kanila. Hindi pa nakontento si Baste sa pagdaldal. Bagkus nagtawag pa ito ng tauhan at inutusang kunin ang balat. Akmang lalapit pa lang ang mga ito nang lumabas si Don Diego. Narinig niya mula sa kwarto ang malakas na boses ng ama. Kahit masama ang pakiramdam, pinilit niyang bumangon para alamin kung ano ang nangyayari. Nanlaki ang mga mata nang makita ang balat ng kabayong hawak-hawak ni Tino. Mga lapastangan, magnanakaw. May plano pa talaga kayong itakas yung bagay na yan, ha? Saka bakit balat na lang yan? Anong ginawa nyo? Magsalita kayo. Kayo pala yung dahilan kung bakit nagkakasakit yung mga hayop dito sa asyenda, ha? At kung hindi dahil sa 3 tauhan ko, yung nagsumbong sa ginawa nyo, uubusin nyo siguro yung mga hayop na mapapakinabangan dito sa asyenda. Hindi kami pumarito para manggulo. Don Diego, nakita naming hila-hila ito ng mga tauhan nyo kanina. Tutulong sana kami, kaso may nangyaring hindi maganda. Ipagpaumanhin nyo po. Kung magnanakaw, edi sana dumiretso na lang kami ng uwi. Hindi na sana kami pumunta dito. Tama po sila. Pumarito ang dalawa para ipagpaalam na iuuwi ang balat. Kaso nasabi ko po na hindi maganda ang kalagayan ng Don. Total nandito na ho ibabalik na lang po namin ito. Wala po kayong dapat ipaliwanag sa kanila. Una sa lahat, wala naman po tayong ginawang masama Ang balat na yan, hindi nila pagmamay-ari at kailangang maibalik sa kung saan nararapat. Nay, Tay, hindi ko po mapapangako na ibabalik ko to. Pasensya na po kayo. Para po walang gulo, hayaan nyo na lang kaming makalabas. Aba, akalain mo nga naman ang lakas ng loob ng batang to. Sino ka nga uli? Bueno, total, balat lang naman yan. Dalhin nyo kung gusto nyo. Hibang lang ang taong susubok na maglabas ng bagay na pagmamay-ari ko. Sige, Huwag na kayo mag-aksaya ng panahon dyan, Baste. Hayaan nyo sila. Makakaalis na kayo. Huwag nyo lang akong sisisihin kung ano ang mangyayari. Alam ni Tino kung bakit ganun kakumpiyansa ang matanda. Mahihirapan silang lumabas. Maging siya alam niyang delikado ang gagawing hakbang. Kasama ang mga magulang hindi sila dumiretso sa labasan. Pinakiusapan niya ang mga ito na ikutin ang lugar. Kailangan niyang makita kung anong klaseng proteksyon ang pumapalibot sa buong lugar. Nagtataka man sa mga nangyayari ang dalawang matanda. Sumama na lang ang mga ito. Habang naglalakad, hindi nila maiwasan ang magtanong sa anak pero pinili ni Tino ang tumahimik. Madilim na, kung kaya't ang dalawang kasama ay nababahala. Halos mag-iisang oras ng paglalakad ng may kung anong liwanag ang nakita ni Tino. Akmang susundan niya sana nang bigla siyang nauntog. Nagulat ang mga magulang kung bakit. Wala namang puno,
o kahit anong harang kung saan pwedeng mabangga ang anak. Ayos ka lang ba anak? Ay nauntog ka. Wala namang kahit ano sa harapan mo. Masyadong malayo na ang nilakad natin. Ano ba talaga ang problema? Kanina pa kami nagtatanong ng tatay mo eh. Hindi ka naman sumasagot. Madilim na Tino. Kailangan na nating makauwi. Tama siya anak. Ano bang pumasok sa utak mo? Ni hindi ka nagsasalita sa amin ng nanay mo. Alam mong pagod tayo sa trabaho eh. Napahinto sa pagsasalita si Tatay Rocco. Meron siyang naapakan na kung anong bagay. Dahil basa. Nanlagkit ang paa. Sinubukan niya itong kapain. Ayon sa kanya, hindi maganda ang amoy ng naapakan. Naisip niya na baka kabuti na galing sa dumi ng kung anong hayop sa lugar. Maging si Nanay Amore ganun din. Hindi nila masyadong maaninag hanggang sa nagkaroon ng kumpiyansa si Tino nang mapagtanto na ang mga naapakan ng ama at ina hindi simpleng kabuti. Ito ang ginawang proteksyon ng ermitanyo at dahil sa mga magulang kung kaya't natagpuan niya ang hinahanap. Ganito na nga nangyayari Tino. Nagagawa mo pang tumawa. Kung bata ka, ang baho na namin ng nanay mo. At saka, bakit ba tayo umabot dito? Hindi nga to pinupuntahan ng mga trabador ng hasyenda eh. Pero nandito, Atay, pwede niyo po bang bunutin yung mga kabote? Para po makalabas na tayo. Sa susunod ko na po ipapaliwanag kung ano po yung nangyayari. Diyos ko naman anak, ang baho. Ay sige na nga Rocco, bunutin mo na. O hindi kaya apakan na lang ni Tino. Ayan, ay nako. Kahit madilim, iba talaga ang kabote ano. Naaaninag ang kaputian. Eto pa, meron pang ibang klaseng kulay ano. Ay, Rocco, kunin mo yung ibang kabote. Pwede nating makain yan. Anay, hindi po yan makakain eh. Yan po yung klase ng kabote na naging proteksyon ng asyendang to para hindi pumapasok ng mga elemento. Pero ngayon, hindi na. Sa oras po na matanggal natin yan, siguradong makakapasok na po sila. Sige na po nay, ubusin nyo na. Nagaantay po sila. Hindi man maunawaan ang mga sinasabi ng anak. Pinili nilang sundin si Tino. Marami ang nakuha nilang kabote. Halos umabot na ito ng isang sako. Kaagad nilang inumpok sa gilid. Ilang sandali pa ang lumipas. May kung anong mga maliliit na liwanag ang lumabas. Ang kanina pa isa-isa ay naging grupo. Animoy parang mga alitap-tap. Nagsipagdapo ang iba sa kanila. Nanlaki mga mata ng magulang ng sa unang pagkakataon. Nakita nila ang hiwaga na nakabalot sa lugar. Namamangha sa kagandahan ng maliliit na ilaw. Nag-uunahan silang pumasok sa lugar ng hasyenda. Indikasyon kay Tino na natanggal na ng magulang ang harang sa likod na parte ng hasyenda. Sa sobrang galak na yakap niya ang mga ito. Ilang sandali pa iniakbang ni Tino ang mga paa. Nakalagpas siya sa lagusan. Wala nang humaharang sa kanya. Ang buong akala ni Tino tapos na ang lahat. Ang buong akala niya ay bumalik na sa normal. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Biglang natamaan niya ang mga kumpol ng liwanag, hindi kalayuan sa kinaroroonan nila. Alam niyang ito yung mga elementong nais pumasok sa lugar. Ngunit dahil sa kung anong puwersa hindi tumuloy. Nilapitan niya ang mga ito. Laking tuwa naman ang binata dahil dumapo ito sa kanya. Na animoy sabik na makita siya. hindi namin maintindihan ng nanay mong nagaganap. Bakit hindi mo kami kausapin? Anak, Tino, sino ka ba talaga? Sa ngayon po tay, gusto ko lang pumaligtas yung lugar eh. Dahil sa nangyari, nakakasigurado akong madadamay kayong dalawa. Kaya hindi tayo didiretso sa tahanan. Delikado po eh.
paano na ang magiging buhay natin kapag ganito, anak? Alam mo ba kung ano ang pinasok mo? Saan tayo tutuloy? Ano ba talaga nangyayari sa'yo? At saka, kung hindi tayo uuwi, saan tayo titira? Siguro po pansamantala. Doon po muna tayo sa kapatid mo, Nay. Malapit lang naman po dito yung bahay nila, di ba? Kina Regina. Gagawin ko po yung tama. Sa ngayon, kailangan ko po ng malawak na pag-unawa nyo. Kaya kung maaari po, tulungan nyo din ako. Sa mga susunod na araw, hindi natin alam kung anong mangyayari. Kaya kailangan po nating maganda. Dahil sa mga nasaksihan, sumang-ayon na lang ang mga magulang. Hindi na muna umuwi ng tahanan, bagkus sinatid na lang muna siya ng mga ito sa bahay ng tiyahin. Matapos masigurado ang seguridad ng lugar, nagpaalam si Tino. Ayon sa kanya, ibabalik niya ang balat ng kabayo sa lugar kung saan ito nararapat. Bago umalis, kinausap niya ang mga magulang na ipanatag ang mga sarili. Naiiyak ang ina sa mga nagaganap, pero pinanatag ito ng asawa. Batid niya kung ano man ang kinakarap ng anak. Taimtim niyang pinagdasal na maging maayos ang lahat. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang binata. Ramdam niya ang pananabik na makalayo doon sa lugar. Kinapa niya ang naitali sa bewang, ang peraso ng balahibo ng itim na kabayo. Hawak-hawak din ang balat nito. Nang biglang napatakbo ng matulin ang binata. Habang sa ganong sistema, unti-unti niyang nararamdaman ang pagbabago sa katawan. Animoy may kung anong puwersa ang kusang kumakawala. Nang maabot niya ang kalagitnaan ng gubat, sa bawat pagtakbo, may mga nakakasabay siyang mga elementong naninirahan din sa lugar. Pakiwari niya nagdiriwang ang mga ito. Ilang sandali pa ang lumipas. Sinalubong siya ng mga kabayong itim, kasama si Tandang Kalawag. Lumuhod si Tino at nagsalita. Ako po'y lubos na nagagalak. Nakabalik na ako eh. Pero hindi po kinaya ng katawan ko yung paghihirap. Kung kaya't nasa ibang katauhan ako. Ganun pa man, iba man ang itsura ko. Ako pa rin si Lixie. Sa katauhan ni Tino. Ibinibigay sa atin ng amang may likha ang mga bagay na akala natin ay posible. Ano man ang nangyari, nagpapasalamat ako dahil nakabalik ka, Lixie. Kung ano man ang ibibigay ng hinaharap, mananatili kaming pamilya mo. Lalo yung asawa mo, matagal kanyang hinintay. Ikinagagalak kitang makita, Lixie. Ano man ang magiging kahihinatnan ng lahat ng ito, naway maging maayos ang lahat. Nanibago ang lahat sa ora ni Lixie. Hindi ito inaasahan ng marami. Nang maibigay ang balat ng kabayo, nagpasalamat ang matanda. Hindi inaasahan ng mga ito. Nalulukob ang kaluluwa ni Lixie sa binata. At ang ipinagtataka pa, hindi lang basta nilukuban kung hindi naging isa ang dalawa. Ang dating sinto-sinto ay naging matipuno, makisig, at lalo nang naging matapang na nilalang. Bago pa man ipakilala ng matanda si Tino sa kabuuang sakop nito, kinausap niya muna ang bata na magbihis. Isuot ang damit ni Lixie. Maging ang ora nito, animoy may figura ng tao na nahaluan ng figura ng engkanto. Tinipon ang lahat ng nasasakupan. Ibinigay ang balita. Naghiyawan ang lahat ng makita si Tino. May kakaibang tikas. Lakas sa tindig ng binata na siya namang hinangaan ng mga kasama. Batid ng lahat ang pagbabalik muli ni Lixie. Pagsilang ng mas malakas na nilalang. At ang pagtitipong ito, naging daan upang makita ang bagong pinuno ng grupo. Ang natirang peraso ni Lixie,
na siyang ginamit ng binata ay naging parte ng katawan niya. Naging maayos naman ang lahat para kay Tino. Ngunit sa isang banda may nakarating na masamang balita. Dahil sa pagpasok ng mga elemento sa lugar, nagulo ang lahat ng nakatira at nakapalibot dito. Napag-alaman nilang dinapuan ng kung anong mga sakit ang mga taong naninirahan sa asyenda, partikular sa Don at sa anak nito. Nagpatawag sila ng iba't ibang klase ng doktor, pero nahirapang pagalingin ang nasabing mga sakit. Dahil sa nangyari, minabuti munang umuwi ni Tino. Nag-aalala ito sa lagay ng magulang niya. Naipangako niya na babalik matapos masolusyonan ang problema. Tanggapin mo ito. Makakatulong to sa paggamot ng anumang sakit na nagmula sa elemento maging sa mga mapaminsalang nilalag. Ano mo'y tubig lang yan eh. Tubig sa paningin ng normal na tao. Pero sa isang patak, malilinis nito ang anumang sumpa na nagmula sa mga kauri natin. Naway maging matagumpay ang pagbabalik mo. Maraming salamat po, Tandang Kalawag. Asahan niyo pong babalik ako pagkatapos ng problema. Sa bungad pa lamang ng hasyenda, naramdaman na ni Tino na may mali. Tunay ngang hindi pwedeng magsama ang ibang elemento at tao sa iisang lugar. Dahil dito, naintindihan ng binata kung bakit ganun na lamang ang ginawang pangharang ng albularyo sa lugar. Hindi lang dahil sa kasakiman, kung hindi dahil ito sa ikakabuti ng dalawang partido, ang tao at mga elemento. Hindi na nag-aksaya ng panahon ng binata. Unang pinuntahan ng kinaroroonan ng magulang at laking pasasalamat niya. Maayos ang lagay ng mga ito. Halos hindi pa siya makilala ng ina. Pagpasok sa tahanan, iba ang itsura niya. Naging berde ang mata. Animoy isang uri ng nilalang. Alam na mga magulang na tinanggap na ni Tino ang kapalaran, kung kaya't ipinagpasalamat ng mga ito na naging maayos ang lagay ng binata. Ama, samahan niyo po ako. Tulungan po natin ang mga taong nadamay. Batid ko na hindi maayos ang kalagayan ng mga taong nakapalibot sa asyenda. Ipatawag niyo po sila. Ako po mismo magbibigay ng lunas sa mga sakit na nagmula sa mga elemento. Ano mang gulo, aayusin ko po lahat. Anak, ano man ang nangyari sa'yo, nagpapasalamat kami ng ama mo. Maligaya kami dahil maayos ka na. Pero wag mo sanang kakalimutan, nandito lang kami palagi ng tatay mo. Huwag kang mag-alala, anak. Tutulong kami ng nanay mo. Tumango na lang ang binata. Maraming naapektuhan. Ipinatak niya ang ibinigay sa kanya sa mas malaking tubig. Isa-isang pinainom ang mga tao sa lugar. Matapos ang mga tao, sinunod ni Tino ang mag-ama na halos hindi na makabangon. Dahil ayon sa mga katulong kakaiba ang kanilang sakit. Hindi na makagalaw ang dalawa. Pero nang dumating si Tino, nang painumin sila ng lunas, kagad silang gumaling. Dahil sa pangyayari, hiniling ni Tino ang pag-aayos ng asyenda. Bigyan ng kaukulang espasyo ang mga elemento nang sa ganun hindi na muli pang makapaminsala. Hiniling niya din ang pantay na karapatan para sa mga manggagawa sa lugar. Sumang-ayon naman si Don Diego. Hindi na kumontra pa. Hinayaan niyang ayusin ni Tino ang mga mali sa pamamalakad niya. Hindi lang sa parte ng tao ang ginamot ni Tino. Maging ang mga elementong pumasok at ninais ng pumirme sa lugar. Tinipon niya ang mga ito. Hiniling na wag basta lang magsaboy ng kung anong sumpa na makakapaminsala sa mga taong naroon. Lumipas ang araw. Tuluyang pinalis ni Don ang harang at mga proteksyong ikinalat ng ermitanyo
Sa pangalawang pagkakataon, inayos din ito maging ang kalakaran sa mga manggagawa. Dahil sa mga nangyari, nagkaroon ng magandang ugnayan ang lahat. Ngunit sa kabila ng magandang kaayusan, merong kapalit ang lahat ng bagay. Hindi na maaaring tumira si Tino sa mundo ng mga magulang. Kailangan niyang manatili sa mundo ng mga engkanto. Hindi naman siya lubos sa pinagbawalan. May mga pagkakataon na pwede siyang bumisita sa pamilya. Pero batay sa kasunduan, kailangan niyang manatili sa lugar ng mga engkanto upang mapanatili ang balanse sa lugar. Kapalit ng kapayapaan at kaayusan, ang oras ni Tino sa mundo ng mga engkanto